Bongo denies drug war reward system. Garma's allegations are malicious, unsubstantiated. Senator Bongo denied he had a hand in the reward system to members of the Philippine National Police, or PNP. Oo nga. Ano ba kasing kinalaman ni Kuya Bongo sa police operations? Special Assistant to the President and Head of the Presidential Management Staff ang trabaho niya nung kasagsagan ng war on drugs, di ba? This shit doesn't make any sense. Who were able to kill drug suspects during the administration of former President Rodrigo Duterte. Kaya dapat lang talagang i-deny ni Kuya Bongo yan. Kasi halatang halata na kasinungalingan ng nasa affidavit ni Karma. Karma pala. Go called as malicious the allegation of former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Alam nyo guys, malicious accusation talaga yun. Pucha, plano pa talagang sirain ng mga walang hiya na yan si Mr. Malasakit, no? Mga ulupong. Who tagged the re-electionist senator in the drug war money scheme. Alam nyo guys, sino ba kasi ang maniniwala dyan kay Garma? Wala namang credibility ang tao na yan eh. Di ba? Tama. Ayon kay Kuya Bongo, full support daw po sila ni FPRRD sa PNP at ibang uniform personnel sa kanilang trabaho. Yun daw po ang dahilan kaya pinaglaban daw nila ang pagtaas ng kanilang mga sahod. Full support sina PRRD sa PNP at iba pang mga uniform personnel sa kanilang trabaho kaya tinaasan ang kanilang mga sweldo. Tapos ngayon binabaliktad na sila, no? Well, maraming rason yan kaya nagsisibaliktaran ng ibang mga tao ni na PRRD noon ngayon. There are two possibilities mga idol. There are two possibilities for that. It's either binayaran sila o tinakot sila ng Quadcom Committee. Pag di sila nakipag-cooperate, mayayari sila. Kaya intindihin na lang nating lahat mga idol. Yan na po kami sa Bangag, Pilipinas. At isinulong rin daw po ni PRRD na madagdagan ng operational support sa police para magampanan nila ang kanilang mga tungkulin. At yun ang dahilan kaya sobrang effective ang war on drugs ni na PRRD. Ngayon nawala na yung full support na yun kaya naglipanan na naman ang mga durugista sa ating lipunan. Alam niyo kung bakit? Siyempre, binibaby ni Bangag, Gayon pa man, nais niya raw klaruhin na walang reward system na iniimplementa noon kapalit ang buhay ng sino man. Yun, good to know that, Senator Kuya Bongo. Mas mapagkakatiwalaan pa ang statement ni Kuya Bongo kaysa kay Karma eh. Ba't ba kasi tayo makikinig sa mga kriminal na witnesses ng Circus Quadcom Committee na yan? Diba? Tama. Mga kawatan karamihan ng mga resource person nila eh. So nasaan ang credibility ng mga yan? Di ba walay? Go said the allegations in Garma's sworn affidavit read during the House of Representatives Quad Committee inquiry are clear diversionary tactics to muddle the true issue she is facing. Ayun na guys, ito ang matinding rebuttal ni Kuya Bongo kay Garma. Alam nyo guys, di ko masyadong pinagtuunan ng pansin ang issue na to kasi alam ko naman na puro lang kasinungalingan ang mga dinudura ng mga resource person sa Quadcom Committee na yan. Pero nung pinanood ko ang hearing na to, pucha puro pala paninira talaga kay PRRD at sa mga kaalyado niya ang paksa ng hearing na to. Kaya naisip ko, kailangan pala talaga itong tutukan at baka mapaniwala ang ating mga kababayan. Grabe. Her participation in an alleged murder plot. OMG, murder plot? Si Garma? Etong umiiyak na to? Pwede na. Pucha, kung titinan mo parang di siya makabasag pinggan Well, ika nga nila, don't judge the book by its cover. Baka mamaya dinamita pala yan na naghugis libro. He was referring to the alleged involvement of Garma and National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo in masterminding the assassination of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Kaya naman pala binanggit mo si Leonardo kasi kasabwat mo pala sa assassination kay
kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Now I get it. Ngayon ko lang kasi sinubaybayan to eh. Kaya di ko nakita ang motibo ng pag-iiyak niya last hearing eh. So kaya pala siya nag-iiyak habang binabasa ang affidavit niya kuno for diversion tactics lang pala. Para ma-cover up ang krimen na ginawa niya in the past kasama yung nirecruit niyang si Leonardo sa pagpaslang kay Wesley Barayuga. Damn! That's freaking huge, man. My goodness. In 2020. Malicious and unsubstantiated statements should have no place in any credible investigation. Tama. So lesson sa akin to. Kailangan palang tutukan ng Quadcom committee na to. Kasi baka mapaniwala nila ang mga tao sa mga paninira nila sa presidente ko. My goodness. Go said. In her affidavit, Garma said Leonardo was picked by Duterte to lead a task force to replicate nationwide the Davao model of giving reward money for every slain drug suspect. Go was allegedly informed by Leonardo about the money for every kill. Wow. Alam niyo guys, this is a fucking comedy plot. Imagine magre-report daw sila kay SBJ for every kill. Anong pakialam ni Kuya Bongo dyan? Diba? Imagine, sobrang punong-puno na ang gawain ni SBG, dadagdag pa yan. Nung klase yan? Ako nga mga idol sa pagbablog ko. And any extracurricular activity ko pa sa araw-araw, nai-stress na ako eh. What more si Kuya Bongo na sobrang daming trabaho niyan during his time na nagsilbi siya bilang SAP kay PRRD. Tapos dadagdagan pa nila ng stressful job na katulad niyan. Anong tingin nila kay Kuya Bongo? Robot? Kung robot siya, maniniwala ako dito. Kaso hindi eh, no? Buset na yan. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed through Bong Go outlining the task force's operations. Ha? Alam nyo, this is so fucking ridiculous accusation. Ba't magpo-propose si Leonardo kay SBG? General ba siya? Or even police ba siya? O police na lang ha, wala nang ranggo ha. Pucha, halatang gawa-gawa lang talaga ang mga pinagsasabi ni Garma eh, no? Parang ogag lang eh. Which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. He also inquired if he and his classmates could have a courtesy call with President Duterte through Bong Go for photo opportunities. Garma said, "During the initial 3 months of his assignment, I facilitated all meetings between Leonardo and Bong Go at Leonardo's request. Subsequently, they established direct communication. Leonardo conducted briefings for all PDEA, IG, regional directors, and PNP chiefs regarding operations." Alam nyo guys, pwedeng sabihin ni Garma yan na magpo-propose si Leonardo sa PDEA, sa IG, at sa mga regional directors ng PNP. Pero kung kay Kuya Bongo siya magpo-propose, pucha, anong connect nun? Nakakatawa to si ate, no? Additionally, if any individual died during police operations, Leonardo reported the incident to Bong Go for inclusion in his weekly report and requests for refunds of operational expenses. What? Anong pakialam ni Kuya Bongo sa mga napapaslang yung mga drug suspect, boss? Ito na ata ang pinaka-comedy affidavit na narinig ko. Pangalawa yung kay Mabilog. She added, Garma also presented a matrix which alleged that Go had a hand in the release of money to the police officers through his trusted aide at the presidential management staff, who was only identified as Moking. Moking, in turn, cascaded the drug war reward money to police striker Peter Pedro Parungo, who was in charge in the deposit and payment to the assassins. Wow, may assassin pa talaga. Pakicheck nga po yung listahan, baka nandyan si John Wick, ha? O kaya si Gushon, saka si Hayabusa. Go denied having a hand in any police operation as then special assistant to the president. Yes, dapat nang talagang i-deny ni SBG to.
Kasi isang napakalaking kalokohan ng mga akusasyong ito laban sa kanya. Tama. Ayon sa kanya, bilang special assistant of the president noon, have no participation whatsoever, directly or indirectly, in the operational requirements of the war on drugs. As stated in the executive order creating my position, my functions are limited to scheduling, appointments, and presidential engagements. exactly. Gaya nga ng sabi ko kanina, punong-puno na po ang trabaho ni Kuya Bongo, dadagdagan pa. Di ba? Baliw na lang talaga ang mapapaniwala ng mga to, no? Sa totoo lang. My mandate does not include police operations. Kaya raw hindi siya nakikialam dyan. Correct. Saka anong pakialam ni SBG dyan? Di ba? Tama. Let the police do their jobs na lang. Di ba? Ganun lang yun. Simple as that. Diyos ko po naman. Ayon pa kay Kuya Bongo, let me be very clear. Wala daw pong kinalaman ng kanyang opisina sa operasyon at organisasyon ng kapulisan. Hindi rin daw po siya mismo ang humahawak ng pera ng opisina ng Pangulo dahil hindi daw po yung parte ng kanyang tungkulin noon. Good rebuttal, Kuya Bongo. At maraming salamat po dahil sinagot mo tong si Garma. Saka, ano bang pinuputok ng butsi ng circus na Quadcom committee na to? About sa war on drugs. Alam nyo ba ang mga pinagagawa nyo dyan? Ha? Baka nakakalimutan nyo, yan ang dahilan kaya binoto namin si President Duterte noong election 2016. Marami ang nag-improve na barangays noon dahil naging silang drug-free noong panahon ni PRRD. Bagay na hindi nagawa ng lahat ng nagdaang presidente ng Pilipinas. Gets nyo? This is one of the reason why siya ang pinaka-the best na presidente para sa akin. At kahit kailan, ang mga accomplishments niya ay hindi kukupas. So good rebuttal, Kuya Bongo. Mabuhay po kayo.